Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan, dito sa ating channel na ito. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang Super Bolek. Sa paglipas ng mga araw, matapos ang malakas na bagyong dumating sa aming probinsya, ay muling nakabangon ang aming baryo at malaki ang naitulong ng mag-amang sina Don Mariano at Feliciano sa aming baryo. Malaki ang kanilang naiambag upang makapagtayong muli ng mga bahay ang mga pamilyang nawasak ang kanilang tirahan. At kabilang na nga doon ay ang aming pamilya, kung kaya't mas lalo pang naging matunog saan mang bayan at baryo ang pangalan ng dalawang mag-amang sina Don Mariano. Mas lalo pang naging matunog, usap-usapan, hindi lamang ang kanilang hiraw na panabong, kundi ang kanilang natatanging ginintuang loob. Subalit nagtaka ang lahat nang marinig naming sinabi sa aming lahat ng aming kapitang, "Mga kababaryo kong nasa lanta ng bagyo, makinig kayo, meron kayong dapat na malaman. May mga taong tumulong o nag-abot ng pera sa atin upang muli tayong makabangon. Una ay ang ating gobyerno. Pangalawa ay ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. At ang pangatlong nag-abot ng malaking halaga ng pera para sa atin ay ang dalawang mga taong hindi nagpakilala sa amin. Ayaw nilang banggitin sa amin kung saan o kanino nagmula ang malaking halaga ng perang ibinigay niya sa amin. Ngunit hindi na mahalaga pa yon, dahil kung sino man sila ay alam naming grupo sila ng mga mabubuting mga tao. Wala kaming kaalam-alam noon na ang mga taong nagbigay ng tulong sa amin ay ang dalawang mga kaibigan ng tanyag at respetadong si Mang Kano, sina Mang Clarito at Mang Octavo. Itay, tingnan niyo po itong itlog na ating nakuha sa kulungang binagsakan ng ating bahay. Tingnan niyo po ito. Ito po ang kauna-unahang itlog na napisa sa lahat. Ang masayang sabi ko noon kay Tay at sa aking mga nakakatandang kapatid, kung saan ay katulad ko nabanahag ko rin sa kanilang mga hitsura ang sobrang saya nang makita nila ang Noy sisiw sa loob ng aming kulungan, katabi ng kanyang naglilimlim na inahin. Mga anak, hindi pa natin matukoy sa ngayon kung anong klaseng manok ba ito, at hindi rin natin malaman kung ito'y tandang o isang inahin dahil sa ito'y sisiw pa lamang. Ang dinig naming sabi ni Tay sa amin. Kaya nga po, Itay, kaya't maghihintay lang po tayo ng tamang panahon na maging sulog ng mga ito o maglugon. Doon po natin malalaman kung ito ba isang tandang o isang inahin. Ang dinig naming sabi ni Kuya Binoy, "Sige na mga anak, ipagpatuloy na natin ang gumawa ng mga kulungang kawayan para sa ating mga alagang mga panabong." Ang sabi sa amin ni Tay, tulong-tulong kaming lahat na gumawa ng mga bagong kulungan ng aming mga panabong. Ngunit mayroong tatlong mga mamang hindi namin inaasahang dumating sa aming tahanan. Mga mamang sa tingin ko mga sabongero ang mga ito at nagmula sa kabilang bayan, at ang sadya ng mga ito ay si Itay Arnolfo. "Magandang araw sa inyo, Arnolfo. Hindi ba't yun ang pangalan mo?" Ang tanong kay Itay ng isa sa mga ito, kung kaya't, "Ako nga si Arnolfo. Kanino at saan nyo nalaman ang aking pangalan? At taga saan kayo mga kaibigan?" Ang pabalik tanong ni Itay sa mga ito. "Sa isang sabongero sa aming baryo. At nagngangalang si Victor, ang magtataring kumpare mo. At kaya kami naparito dahil may importante kaming sadya sa iyo." Oo, siya pala. Teka lang, mukhang importante nga yung pakay niyo sa akin. Kung magkaganoon ay doon tayo sa loob ng aming tahanan. Doon natin pag-uusapan ng inyong importanteng pakay para sa akin." Ang sabi sa kanila ni Itay. Mang Efraim, Mang Tasio at Mang Toper ang pangalan ng tatlong mga mamang bisita ni Itay, at sila'y nagmula sa isang sityong sakop ng kabilang baryo, at nakapwesto ang kanilang baryo sa bundok o ang kanilang mismong sityo. "Ano po bang importanteng sadya niyo sa akin?" Ang tanong ni Itay sa kanila, kung saan ay makikita silang apat na magkakaharap-harap sa misang kawayan at umiinom ng kape, at sa misa ay mayroong ipinatong doon si Inay na mga sumang gawa sa kamote. At do'y sumagot itong mamang si Mang Efraim, ang mamang naunang nakausap ni Itay sa labas ng aming bahay.
Arnolfo, hindi lamang importante itong sasabihin ko sa iyo, kundi napaka-importante. Nagtaka't naguluhan si Itay sa kung ano ang ibig sabihin nitong si Mang Efraim, kung kaya't. At ano po ang napaka-importanteng sasabihin mo? Hindi ko po kayo maintindihan. Sa ngayon ay alam naming hindi mo ito maiintindihan. Pero darating ang tamang panahon o pagkakataong pilit mo itong mauunawaan. Ang sabi pang muli ni Mang Efraim kay Itay. Arnolfo, naniniwala ka ba sa pangitain? O sa ibig sabihin ng panaginip? Ang tanong pang muli ni Mang Efraim kay Itay. Depende yun sa panaginip o ibig sabihin ng panaginip. Nasabi ko yan kasi hindi lahat ng panaginip ay nangyayari o nagkakatotoo. Ang sagot ni Itay. Ganoon pa, Arnolfo. Pero paano kung sabihin ko sa iyong pumasok ka sa aking panaginip? Teka ako? Ako pumasok sa inyong panaginip o sa iyong panaginip? Paano nangyari yun? Ang totoo ay ngayon ko pa lamang kayo nakilalang tatlo. Ang nagtatakang sagot ni Itay. Seryoso ako, Arnolfo. Hindi ko ugali ang magbiro. Seryosong wika kay Itay ni Mang Efraim. At alam mo bang hindi lamang isang beses kitang nakita sa aking panaginip. At sa panaginip ko rin ay doon ko naalaman ang pangalan mo. Ano ba kasing ginagawa ko sa inyong panaginip o sa iyong panaginip? Tanong sa kanya ni Itay. Arnolfo, bago dumating ang malakas na bagyo sa ating probinsya, ay sunod-sunod kitang nakita sa aking panaginip. At sa panaginip ko'y nakita kitang nakatayo sa gitna ng maraming mga tao at paulit-ulit nilang binabanggit at isinisigaw ang pangalan mo. At ang pangalan ng iyong isang nakamamanghang superbolic na panabong. Halos mahulog si Itay sa kanyang kinauupuan nang marinig niya ang mga sinabing yun ni Mang Efraim sa kanya. Superbolic na panabong? Pero wala akong palahing bolik. Dahil ang tandang ko'y, dahil ang mga tandang ko rito'y mga ugis, talisayin, mayahin at hiraw. Hindi ko hilig ang kulay o balahibo ng bolik dahil hindi na naituloy pa ang dapat na sana'y sasabihin ni Itay. Dahil sinundan kaagad yon ni Mang Efraim. Dahil ba sa naniniwala kang mahina itong klaseng panabong? Oo, ba't mo nalaman yun? Ang totoo'y hindi lamang ako ang mahilig magpalahi o mag-alaga ng ganoong panabong o ng bulik na panabong, kundi maging ang aking mga bayaw, ang sagot sa kanya ni Itay. Pues hindi totoong mahinang klase ang isang bolik na panabong, Arnolfo. Alam mo ba ang tungkol sa immortal bolik? Nilamang Doso, ang bolik sa palayan. Oo, narinig ko na rin ang kwento tungkol sa immortal bolik na yon at usap-usapan rin isang inkantadong panabong. Ang sagot sa kanya ni Itay. Magkakaroon ka, Arnolfo, ng isang bolik na panabong at magiging katulad ng immortal bolik ni Lamang Doso noon, at ito'y tatawagin ng mga tao sa loob at labas ng sabungang at babansagang isang super bolik, at ang bolik na ito'y kakaiba sa isang pangkaraniwang bolik lamang. Ang paliwanag pang muli ni Mang Efraim kay Itay. Pero wala akong palahing bolik. Paano ako magkakaroon ng bolik? Ang sagot sa kanya ni Itay. Katulad ng malagintong panabong ni Kano. Nang ito'y dumating sa kanilang buhay, ay ganoon din darating sa inyong buhay ang nakamamanghang superbolic. Hindi lamang yun, kaibigang Arnolfo. Ang superbolic na yun ay magbibilang ng panalo na katulad ng immortal bolic, ng hiraw ni Mang Eloy at ng malagintong panabong ng tanyag na sabongerong si Mang Kano. Ang noidugsong namang pagkakasabi ng isang mamang nagpakilalang si Mang Tasyo at kasama rin ni Mang Efraim, at sinang-ayunan kaagad yon ng dalawang si Mang Efraim at Mang Toper. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung dapat ko ba kayong paniwalaan o paniwalaan ko yung mga sinasabi nyo, o kung dapat ko ba kayong pasalamatan. Ang mahinang sagot ni Itay sa kanilang tatlo. Dahilan upang, kaibigang Arnolfo, oo, totoong may mga bagay o mga pangyayari sa mundong mahirap paniwalaan. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. At dapat mong tandaan, ang mundong itong ating ginagalawan ay totoong punong-puno ng misteryo at kababalagan. At hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ito, kundi meron pang ibang mga nilalang. Kaano, kaibigang Arnolfo? Kinakailangan na nga naming bumalik sa aming sityo
At maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa aming tatlo. Ang pasasalamat ni Mang Efraim kay Tay at maging kay Nay. At nakita pa naming ginitian kaming tatlong magkakapatid ng mga ito. Walang anuman yun mga kaibigan. Nga pala, gusto kong malaman kung ano nga palang pangalan ng inyong sityo. Ang sagot at tanong sa kanila ni Itay, nagkatitigan muna ang tatlo. Bago sinabi ng mga itong, Sityo Gapas, kaibigang Arnolfo. Iyon ang pangalan ng aming baryo. Ang magkakasabay-sabay na sagot ng mga ito kay Tay. Kasunod noy, tumalikod na ang mga ito't nilisan ang aming tahanan. Nakita naming naiwang tahimik si Itay at gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi ko alam kung sila ba'y nagsasabi ng totoo. Pero imposibleng magkaroon ako ng bolik na panabong. Dahil sa wala akong palahing ganoong uri ng panabong at hindi lamang isang pangkaraniwang bolik kundi isang super bolik at magbibilang daw ng panalo. Nakatulad ng immortal bolik nila Mang Duso, ng hiraw ni Mang Eloy at ng malagintong panabong nila Kano. Hay, imposible. Napaka-imposible noon. Teka lang, hindi kaya mga baliw ang mga yun o mga nasisiraan na ng bait? Kaya nila nasabi sa akin yun, hindi dapat ako nag-iisip ng ganoon. Sityo Gapas. Tama, kinakailangan kong makarating doon sa kanilang sityo. Kinakailangan kong malaman kung anong pagkatao meron ang tatlong sina Efraim. Dahil masyado talaga akong nahihiwagaan sa kanila. Masyado silang misteryoso. Ang sabi ni Tay Arnolfo sa kanyang sarili. Hapon noon, sa ganap na mga 3:30 ng mga oras na yon, at nataong yun ay araw ng Martes. Nakita naming dumating sa aming tahanan ang 4 naming mga tiyuhing kapatid ni Inay Mildred. At nakita naming may bitbit na 2 galong tubang bahalina, sina Tiyo Pablo at si Tiyo Simeon. At may labit namang malaking isdang bangos, itong si Tiyo Rafael. At paniguradong sila'y nagbabalak na mag-inuman sa silong ng malaking punong santol, kung saan ay natapos na naming mayari ang mga nasirang mis at mga upuang gawa sa kawayan doon. Kaming tatlong magkakapatid naman ang nautusan ni Itay na ihawin sa baga ang dalang isdang bangos ng aming mga tiyuhin upang kanilang magsilbing pulutan. At sa inumay, mga bayaw, alam nyo ba o pamilyar ba kayo sa baryong may sityong kung tawagin ay Sityo Gapas? Ang tanong ni Itay sa aming mga tiyuhin. Oo naman bayaw. At ang pagkakaalam ko ay may kalayuan ang lugar na yon dito sa ating baryo. Nasa kabilang bayan pa yun. Ganoon pa bayaw? Pablo, nagkamali pala ako ng akala. Akala ko taga rito lamang sila sa ating baryo. Pero paano nila nakilala si Paring Victor? Ang sabi ni Itay sa kanyang mga bayaw. Ano ka mo bayaw? Sinong sila at ba't mo nabanggit ang pangalan ng isang kumpare mong magtataring si Victor? Ang tanong ni Tiyo Simeon kay Itay. At doy, isiniwalat na ang lahat ni Itay sa kanyang mga bayaw. Ang lahat ng mga sinabi sa kanya ng tatlong sina Mang Efraim at ang tungkol sa sinasabing superbolik na panabong. Dahil doy, ano bayaw? Totoo ba ang pangalang binabanggit mo't narinig namin? Hintakot ang tanong ni Tiyo Pablo kay Itay, ang pinakang panganay sa 4 naming mga tiyuhin. At ganoon din ang nababanaag sa itsura ng tatlo sa aming mga tiyuhin. Nagulat silang lahat nang marinig nila ang pangalan ng tatlong sina Mang Efraim, Mang Tasyo at Mang Toper. Oo mga bayaw, teka ba't parang kayo'y masyadong nagulat sa mga pangalang binanggit ko? Ang sagot o pabalik tanong ni Itay sa kanila. Bayaw, Arnolfo, ang sityong sinasabi mo't mga taong iyong pinangalanan ay alam at aming kilala. Ang sambit kay Itay ni Tiyo Ronaldo, dahilan upang kung magkaganoon mga bayaw, sino sila? Sila ba'y mga manghuhula? Ang tanong ni Itay sa kanilang 4. Hindi bayaw. Hindi sila manghuhula. Matagal na panahon na silang patay. At ayon sa aming mga magulang, sila ang tatlong magkakaibigang mga sinaunang mga sabongero. At may alagang natatanging at mayroong alagang natatanging isang nakamamanghang superbolik na panabong.
ang nanginginig at medyo nauutal na sagot ni Tio Rafael. Ano? Imposible yon. Hindi ako maaaring magkamali at mas lalong hindi ako nananaginip. Buhay na buhay sila't kaharap ko't nakausap kahapon dito mismo sa aming tahanan. Papaanong matagal na panahon na silang patay? Nakita ko pa nga silang nagkakape kaharap ko. Ang paliwanag nito sa kanyang mga bayaw, kung sana'y banaag na ng matinding sindak ang kanyang hitsura. At hindi lamang doon nagtatapos ang lahat ng kilabot na kanyang nararamdaman. Dahil, Bayaw Arnolfo, alam naming mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo tungkol sa kanila. At kung sa ibang tao namin narinig yan ay talagang hindi kami maniniwala. Pero sa iyo mismo nang galing yung kwentong yan, kaya naman ay naniniwala kami sa iyo. Lalo na, nang banggitin mo kaninang sinabi nila sa iyo, magkakaroon ka ng isang panabong na katulad ng kanilang isang panabong noon na isang super bolek. Kung kaya't kami ay mas lalong kinutubang hindi ka nga gumagawa ng kwento. Pero Bayaw, wala ka bang naaalala? Tungkol sa kumpare mong magtataring, binanggit mo kaninang si Victor. Ang sabi ni Tio Pablo kay Tay, wala Bayaw. Basta't ang dinig ko'y sabi sa akin ni Efraim, si paring Victor daw ang nagturo sa kanila. Sa kung taga saan ako, o kung saan ako makikita ng mga ito. Teka lang. Hindi. Oo, Bayaw, Arnolfo. Si paring Victor mo, na taga-kabilang baryo. Matagal nang patay dahil sa sakit. Mga mahal naming kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. Dito po sa ating isang channel na ito, na ating pinangalanang Kababalaghan PH. Abangan niyo po ang susunod na kabanata ng ating kwentong ito, Super Bolek. Maraming salamat po sa inyong muli at magandang araw po sa inyong lahat.